Pero kinakabahan pa rin tayo. At alam niya, basta para kay Lord, gagawin natin. Kahit na busy, naging-busy is past days, maraming sa trabaho. Ngunit sinubukan pa rin natin na gawin ito para sa Panginoon at para sa ating po lahat. Today is June 28, so nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. Bilis, di ba? Mula from January until now sa present, napakaraming nangyayari. Baha, lindol, mga gera, at mga kung ano-ano pang krisis. Pero narito pa rin tayo ngayong buhay. Meron pa tayong chance na nakakapag-puri pa tayo, nakakapagpasalamat pa tayo sa Panginoon. Kasi kung isipin natin, yung mga nangyayari sa ibang lugar, pwedeng mangyari sa atin anytime. Amen? So, tayo blessed pa rin at nandito na meron pa rin, binibigyan pa rin tayo ng Panginoon na magpatuloy. Ngunit, isipin natin, meron pa rin tayong chance kung saan ba natin ginagamit yung natitirang buhay natin dito. Yung mga binibigay na chance ng ating Panginoon, saan ba natin ginagamit? Sino ba, ano ba ang mga pinapriority natin sa ating buhay? So, yun po yung ating pag-uusapan ngayon. At kakamustahin ko rin din kayo lahat. Kamusta po ba tayong lahat? Okay pa ba? Hope is, lahat is, all is well. Diba? Yung trabaho, ating pakiramdam ngayon, iba-iba yung ating panahon. Ngunit, ang tanong dyan is, kamusta rin kaya yung ating yung totoong buhay natin? Ano ba yung totoong buhay natin? Hindi naman ito itong sa labas ang totoong buhay natin. Kundi ang ating kaluluwa. Kasi ang ating kaluluwa ay ito ang tunay na pagkatao natin. Amen? Naniniwala po ba kayo dito? Ang ating kaluluwa, ang ating tunay na pagkatao. So, yun, kung ang ating buhay ay itong ating panlabas, itong ating katawan ay ating pinakamusta, ating inaalagaan. Binibihisan, bisa nagpapagupit pa tayo, nagpapapogi. Pinapayaman natin, kumbaga pinapayaman natin. Pero kamusta kaya ang ating kaluluwa? Ito ba ay balance, di ba? Naaalagaan din ba natin ang ating kaluluwa? Yun yung tanong. Kasi kung titignan mo, isang tao maayos, napaka-presentable. Pero deep inside, patay yan sa loob. Yun yung katotohanan. Kasi minsan hindi na natin naiisip kung ano yung priority natin sa ating buhay. So, yan. Kasi kung ang binubusog lang natin ay ang ating sarili sa outside, so, yung ating kaluluwa ay unti-unti yung namamatay. So yun, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa ating buhay. Yung buhay natin na totoong buhay natin, hindi yung buhay sa labas, hindi yung buhay ng kapitbahay, hindi yung buhay ng mga ibang tao, kundi ang ating tunay na buhay. Kamustahin natin. Alamin natin kung ano ba dapat ang ating i-prioritize sa ating buhay, mga kasama. Mga kapatid, so, ibig sabihin, kailangan din natin evaluate ang ating sarili. Ang ating totoong sarili. So, bago tayo mag-umpisa, meron lang tayo konting trivia. Gumagana na ba, bro? Pwede na ba? Wait lang. Pwede na ba? Ay, sorry. Yun. Sorry, guys. Pamilya po ba kayo sa salitang yan? So, yun. Meron tayong hinandang konting dyan, para maalam natin, existential vacuum. So, existential relates to So, human existence, tayo mismo. Yung vacuum kung natin is isang empty space. Sige, okay. So, ito, ang
existential vacuum, kung wala pa, ito ay isang pakiramdam ng isang tao na parang emptiness. Nararamdaman mo na parang hindi ka kumpleto. Kahit lahat, meron ka na lahat. Trabaho, sasakyan, lahat ng yaman, basta lahat ng yaman na hinahangad ng isang tao ay meron ka. Ngunit, ang pakiramdam mo, parang dahil para saan ba lahat ng ito? Itong mga to. Para saan ba? Ano bang, bakit ko ba ginagawa ito? Bakit ko ba iniipon to? Bakit ko pinupundar ng mga to? Yun yung pakiramdam. Parang walang direksyon ang yung buhay. Walang layunin yung buhay na kahit kumpleto at sagana, nakakaramdam pa rin tayo ng kakulangan. Yun po yung ibig sabihin nun. Kung meron tayong short video, mamaya balikan na lang natin, may konting problema. So, yun, ang existential vacuum it's mga kadalasang tanong na pumapasok sa isip ng nakakaranas nito is, yun nga, bakit ako nabubuhay? Bakit ko kailangan gawin to? Ano ba talaga ang purpose ko dito sa mundong ito? So may kabuluhan ba lahat ng aking ginagawa? So bakit malungkot pa rin ako kahit nariyan naman lahat ng kailangan ko? Yun yung, makikita niyo dyan, parang siya iniisip. Parang ganyan yung taong to. So panoorin natin yung short video para sa iyo ko. Para mas maintindihan natin. It is 3 in the morning. The house is quiet. The world is asleep. You are lying in bed, staring at the ceiling, or perhaps scrolling through a screen that offers you infinite entertainment. You are safe. You are fed. You have a roof over your head. By the standards of history, you are living like a king. You have more comfort, more technology, and more freedom than 99% of humans who have ever walked the earth. So why do you feel like you are dying inside? Why is there a hollow ache in your chest that no amount of pleasure can fill? Why does everything you do feel gray? You go to work, but it feels like a performance. You go out with friends, but you feel alone in the crowd. You buy things you don't need, hoping they will make you feel something, anything. But the moment the package arrives, the feeling is gone. This is not just sadness. This is not just burnout. This is something deeper, something colder. It is the sensation of staring into a void and realizing the void is staring back. Psychologists call this the existential vacuum. It is the defining crisis of the modern world. We have solved the problem of survival only to be confronted with the problem of existence. We have forgotten why we are here. We are told that the purpose of life is to be happy. We are told to chase pleasure, comfort, and success. But if happiness is the goal, why are the most comfortable societies on earth also the most depressed? Why are suicide rates climbing in nations that have everything? Because happiness is a side effect. It cannot be pursued directly. And when you make happiness your primary goal, you end up miserable. You are feeling empty because you are starving. Not for food, not for attention, not for success. You are starving for meaning. In this video, we are going to confront the crisis of meaning. So, yun po yung ibig sabihin po ng existential vacuum. So, marami na pong mga kasong ganyan, marami na pong nakakaranas niyan. Hindi lang po para sa yung mga mayayaman, yung mga naghahabol, kundi para sa ating lahat. Nararamdaman din natin yung mga yan, kahit na tayo ay mga Kristiyano, kahit na tayo ay mga followers na ating Panginoong Jesus, nakakaramdam din tayo ng ganyan. Alam niyo mga kapatid, sa problema ng ganyan, ng ganito, ng ganyang kondisyon,
hindi talaga, ay maaari talaga nating iugnay. O talagang dapat iugnay na ang tao ay ginawa para talaga sa relasyon sa Diyos. Amen? Hindi talaga para sa mga bagay dito sa mundo. So hindi tayo nilikha para sa mga makumundong bagay. Nilikha tayo para sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kasi kapag pinupulo lang natin ang ating buhay ng mga bagay na binibigay ng mundo, at isinasantabi natin kung ang nagbigay ng buhay mismo. No? Ang iniisip lang natin is yung mga buhay. Yung buhay natin dito. Ngunit yung nagbigay ng buhay ay sinasantabi natin. Maaari tayong mauwi sa mga ganitong bagay. Sure yan. Ganyan talaga mangyayari sa atin. Isang halimbawa lang po, no? Sorry. Yung halimbawa lang po natin. Kung alam niyo yung kwento ni Alexander the Great. May mga nakakaalam naman dito. So, i-share ko lang ulit. So, si Alexander the Great, taong 323 BC, pamilyar na tayo dito. Siya ay pumanaw sa edad na 32 years old, o bata pa. Ayun sa kasaysayan, bago siya pumanaw, ay nasakop niya halos maraming kilalang bansa. At sa panahong iyon, siya yung pinakamayaman, kapangyarihan, at tanyag sa mundo. Tanyag siya nun. So, ngunit, sinasabi din po na bago siya pumanaw, nakaramdam din siya ng napakatinding kalungkutan at siya ay lumuluha, umiiyak dahil sa matinding kalungkutan. So, dahil napagtanto niya rin na parang walang saysay ang lahat, di ba? Nasakop niya lahat. Mundo siya yung pinakamayaman, makapangyarihan. Ngunit nakakaramdam siya ng emptiness. Yung sabi nga sa kanta, hungkab ang puso. So, bago siya pumanaw, inuutos niya sa kanyang mga alagad bago siya ilibing, no? Lahat, magagaling na doktor, yung kanyang kayamanan, and then, meron pa siyang isang hiling yung ilabas. So, kaya may doktor dyan kasi ibig sabihin na kahit sino pang magagaling na doktor ay hindi maisasalba ang buhay o kaluluwa ng isang tao. Yung yaman niya, pinakalat niya para yun yung sa dadaanan ng kabaho niya. Para sabihin na kahit gaano ka man kayaman, hindi na mabibili ng ayaman mo yung kaluluwa pag ito ay nawalay sa Panginoon. At nakalabas din yung isa pa is nakalabas din yung kamay niya bilang patunay na pag tayo ay pumanaw, hindi natin madadala lahat ng pinag-iipunan natin dito sa mundo. Kahit anong gawin natin, lahat ng to may iwan. Lilipas din ang lahat. So, yun. Isang taong tanyag, isang taong sikat, lumisan, nawala. Kahit ni singkong duling na bitbit, wala siya na bitbit. So, mga kapatid, itong problemang ito is may sinasabi na 2,000 years ago, may binanggit ang ating Panginoon sa mga ganitong problema. May mga iniwan siyang mga tanong sa atin. So, ating pong babasahin ng ating main verse. So, ito po ay mula sa Mark 8:36-37. So, sabi dito, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" Sa Tagalog, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang buhay. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Samahan niyo po ako sa panalangin. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Panginoon, hinihiling po namin ang iyong presensya ngayon, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Buksan mo po ang puso at isipan na bawat isa rito, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na naway sa aming pag-aaral ay matutunan namin, Panginoon, na mas lalo ang mahalin, Panginoon. At ang iyong mga mensahe, Panginoon, ay naway pumasok at manatili sa aming puso, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
So yun po, no? Basahin ko po. Sapagkat ano nga ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang buhay. Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? So ang pamagat po ng ating pag-usapan ngayon ay an empty soul in a full world. So yun, kamakailan lang, no? I-share ko lang din. Bida na naman po si Elon Musk. Bida na naman sa ating, meron na naman siya rito. So kamakailan lang po, no? Nabalitaan niyo siguro na siya ay naging pinakamayamang tao na sa mundo. So, pero saglit lang din yun. Siya yung naging, unang tao naging trillionaire. So meron siyang net worth na $1.1 trillion, US dollars. At siya yung pinakaunang tao, first man na nakaabot sa antas na trillionaire. Pero, isang linggo lang, bumagsak ulit. 958 billion na ulit. Pero, pinakamayaman pa rin siya. So, yun, no? Grabe, kahit yung point lang sana, no, may ambag lang, may ambon lang. Napakayaman talaga niya. So, ngunit, paano kaya ubusin yung perang yun, no? Pero sa tingin ko, pag sa Pilipinas yun, no, nahati-hati na yun siguro. Yung pera natin dito, bilyon-bilyon, saglit lang, nahati-hati. Wala pa isang taon. So, kung nahihirapan siyang ubusin, so dali niya rito yung ubusin. Pero wag. Pero masarap din siguro maging kaibigan ito, kumpare. Bro, pasundo kita ng spaceship. Hindi, meron siyang mga ano eh. Yung mga, kaya sundo kita ng mga, yung mga, ano mo dyan, mga jet. Kung madali lang, makakabisita tayo agad. So, gawin natin kumpare pag ano. Bro, Aljon, gawin natin kumpare. 1 million yung pasunod niya. Pero ano, kamakailan lang din. Ito, nabanggit niya yan. Saan yun? Wala, sorry. Kamakailan lang din. Ito, siya mismo, na isang taong pinakamayaman, kaso nabanggit niya yan. Whoever said money can buy happiness really knew what they are talking about. So, isipin mo, no, pinakamayamang tao sa mundo, may sad face pa sa dulo. Ibig sabihin, nalulungkot talaga siya. Hindi niya maintindihan yung may nararamdaman. Nandyan, no? So, nakaramdam din, sa pinakamayamang tao sa mundo ay nakakaramdam din ng kalungkutan. No? Na-realize niya din na hindi natutumbasan ang kaligayahan ng kayamanan. So, pero, actually, mga kasama, hindi naman po masama. Hindi naman po sinasabing masama ang payaman. Kalooban po rin ng Diyos na tayo ay maging masagana sa ating buhay. Lalo na yung mga masisipag at yung mga matutuwid ng mga kasama. May mga mayayaman na yung easy money ba? Huwag natin gayahin yun. Ang sabi ng Panginoon, sa Kawigaan 10:22, ang pagpapala ni Yahweh ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng kapighatian. So walang masama na magpayaman tayo. Meron tayong pangarap. Ang problema lang talaga, ang nagiging problema sa atin, sa sobrang pagsusumikap natin, ay di na rin natin namamalayan na tayo ay naghahabol na ng mga bagay dito sa mundo. Doon na tayo nakatuon at hindi na natin namamalayan na yung ating kalooban, ating kaluluwa, namamatay na pala. So, hindi natin na papansin yun. Hindi mo yan mamamalayan talaga kasi nga, ang inuuna mo is yung mapasaya, yung katawan mo, yung ating flesh. Yun kasi yung nagiging problema yun. Actually, ang iniisip natin na yun, mayaman po siya, pinag-bless. We are blessed. Kasi nakikita natin na physically or yung mga bagay sa mundo is nakukuha natin. Akala natin, blessed tayo. Akala natin, Panginoon, binibigyan niya sa ating lahat. Yung pala, unti-unti na tayong lumalayo din sa Kanya. Nakakalimutan na natin siya. Which is, yun yung totoo. Yun yung dapat natin
unawain, dapat nating intindihin kung ano ba talaga ang ating priority. Kadalasan kasi na nakapokus lang tayo sa labas, sa ating buhay sa labas, which is temporal lang, temporal. Yun yung ating palaging focus. Totoo yun. Lahat. Guilty naman tayo dyan lahat. So, busy tayo sa kung ano-anong bagay. Hindi lang sa ano to ha, hindi lang sa mga nagtatrabaho. Ito din sa bawat mga estudyante, sa mga bawat kabataan na ang inuuna ay yung kaligayahan. Yung mga bagay na ginagawa rin namin dati, yung ako'y kabataan. Puro tambay, yung unahin yung mga sariling kaligayahan. So yun, unti-unti natin pinupuno yung ating bulsa. Walang laman. Ngunit hindi natin napapansin. Yun, una natin punuin ang ating bulsa. Ngunit yung ating kaluluwa ay unti-unti na palang nababakante. Yun yung nababakante. Punong-puno naman yung bulsa mo, punong-puno naman yung kayamanan mo, yung bank account mo. Pagtingin mo sa ano, saka yung kaluluwa, bankrupt na pala, bangkarote na. So, yun yung problema. Guilty rin po tayo dyan, mga kasama. Nagigilty rin. Habang ginagawa ko itong mensahe na to, masakit. Tumatama. Kasi, na-realize ko rin na pamihira. Bakit gano'n? Nung ginagawa ko to, may mga bagay kasi na inuuna ko talaga. Mas inuuna ko yung mga sa cellphone. Yung nandyan lang yung Bible, katabi mo lang. Pamihira ka naman. So, inuuna ko yung mga ganun. Nagigilty ako. Kasi hindi lang ang mensahe natin mga kapatid. Hindi lang naman patungkol sa paghahabol sa yaman ito. Patungkol ito sa yung ano yung priority natin. Kung ano yung priority ba natin, kung ano ating kaluluwa ba, ating relasyon ba sa Panginoon, o yung makamundong bagay. So, hindi lang ito sa paghahabol sa yaman. Ito yung kung ano natin, paano natin siniset yung ating priority. So, mas inuuna natin mag-scroll kayo sa magbuklat ng Bible. Tayo, ako. Lately, totoo yun. Aminado po ako dyan. Ito po yung verse na to, ang nagpa-realize sa akin. Ulit. Kasi, wala na eh. Parang may nagbabago, unti-unti. Unti-unti parang lumalayo. Nakakaramdam ako ng paglayo sa Panginoon. Totoo yun. Kaya siguro, nung nasabihan ako na ikaw mag-share ng mensahe, wala nang ibang mensahe na nakita ko, ito lang, pabalik-balik. Tinatry ko ng ibang mensahe, sinusubukan ko, kaso bumabalik pa rin ako dito. So, ibig sabihin, ito talaga. Kasi habang parang sinasampal eh. Parang masakit talaga mga kapatid. Bago mo dapat banggitin itong mga salitang ito, kailangan maramdaman mo muna. Kasi lahat naman tayo dumadaan sa ganito eh. So kailangan maramdaman mo, maranasan mo yung mga salita ng Panginoon. Paano mo ma-share yung isang bagay kung hindi mo man nakakanasan, di ba? Parang walang laman. Yung parang nagsasalita lang ako na ako, sinasabi mo yan eh, samantalang sa sarili mo, hindi mo naman nagagawa. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon. At dito sa mga mensaheng ito ay naramdaman ko na talagang hinahatak ulit ako ng Panginoon. Eh, totoo, yun yung nakaramdam. Kami pamilya, binado rin ako na lately, kami sa family namin, sa Jesus Christ, nakaramdam kami ng paglayo. Totoo yun. Kaya minsan, nakakaramdam kami na parang ayaw ko na, parang ganito ganyan. Ngunit, nung sa panalangin, kasi hindi dapat tayo bumitaw eh. Kailangan lumapit pa rin tayo sa Panginoon. So itong mensahe na to, kasi mas inuuna namin ako kung inuuna na namin, may mas mga pinapriority na kami, hindi na tulad natin. So, sa mga mensahe ito,
muli, masalamat sa Panginoon at nakaramdam ulit kami ng presensya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kaya mga kapatid, ang mga salita ng Panginoon dito sa Matthew 36:37 ay napakahalaga. Napakahalaga ng mga tanong na ito. So itong mga tanong na to, kailangan natin isipin, kailangan natin. Kasi ito, pag iniisip mo itong mga bagay, itong ano to, pag kung nilay-nilay, pinagbulay-bulay mo itong mga tanong na to, kasi may evaluate mo yung sarili. So dahil dito, palaging magpapaalala kung ano ba talaga ang pinakamahalaga at na dapat nating i-priority sa ating buhay. Itong mga salitang ito ng Panginoon, talagang mula pa noon hanggang ngayon, mas buhay talaga ang salita ng Panginoon. Kasi hanggang ngayon, maraming nakakaranas nitong mga ano ito. Mula noon hanggang ngayon. So, para malaman natin kung ano ba talaga ang priority, yung buhay natin sa labas, yung buhay natin sa loob. Yung temporary or yung eternal na ating buhay. So malinaw din po, no, sabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. So sinasabi ng Panginoon dito na unahin natin siya. Unahin natin ang Panginoon. Unahin natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. So, hindi po pwedeng ang Panginoon ay kasama sa ating priority. Hindi po pwede yun. Dapat siya ang ating highest priority natin. Jesus is meant to be our top highest priority, mga kapatid. Kasi magtiwala lang tayo sa Panginoon na He will provide, mga kapatid. No? Maniwala lang tayo na tingnan nyo, yung mga pinapangarap nyo, mga pinapangarap natin pala na in 10 years, magkakaroon ako magiging pinakamayaman ako, magkakaroon ako ng bahay, magkakaroon ako ng sasakyan in 10 years. Ngunit, ang Panginoon, kaya niya lang gawin ng in 1 year, kaya gawin ng Panginoon yan. Walang imposible sa Panginoon sapagkat sa Kanya lahat galing ang lahat ng bagay dito sa mundo. No? Yung plano mo na yan na 10 years, magkakaroon ako ng ganyang bahay, magkakaroon ako ng ganyang sasakyan. Unahin lang natin ang Panginoon. Yung lahat ng bagay niya is kaya-kaya niyang ibigay, mga kapatid. At lagi lang din natin iisipin na kaya hindi niya rin binibigay yan kasi siyempre hinahanda niya tayo. Kasi may mga bagay na pag binigay na naibigay na sa'yo, so yun lang, nakakalimot na tayo. Diba? Sabi nga nila, palagi namin napag-uusapan, nila Tatay Rico, kada yung sinabi ni David na humingi lang siya ng sapat lang. Kasi kapag sobra, nakakalimot tayo sa kanya. Kapag kulang naman, talagang kini-question natin siya. At isipin lang din natin na yun, ang dapat lang din natin isipin na sobra-sobra, parang hindi mo rin madadala yan lahat eh. Hindi mo rin madadala yan. Lahat ng bagay sa mundo naman ito is may iwan lang. So, ang dapat lang talaga natin ingatan is yung ating kaluluwa, ang ating puso, ang ating relasyon sa ating Panginoon. Amen? So, yun ang isa din sa nagiging problema ng tao kasi kaya ang buhay natin, ang ating kaluluwa ay nalalayo sa ating Panginoon is yun nga, pagtingin natin sa estado ng ibang buhay ng tao. So tayo, yung mga hindi naman yung saktuhan lang yung buhay, minsan tinitignan lang natin yung estado ng buhay ng mga iba. Bakit si congressman napakayaman? Bakit si ganito, ganyan, napakayaman? Hindi naman yan nagsisimpa. Hindi naman yan, hindi naman yan naglilingkod sa Panginoon. Kaso lang, tayo mismo, nakakaramdam din tayo ng ganyan na, bakit ganun?
So, yun nga, nagpapaalala rin yung verse na yun na dapat natin alalahanin kung ano ba talaga ang priority natin. Kasi kung iniisip din natin na ikukumpara natin yung ating buhay sa iba, siyempre, mag-uumpisa na questionin na natin ang Panginoon niyan, di ba? Iisipin natin na, siyempre kapag question mo kasi na bakit gano'n ang buhay ko sa buhay niya, sino pag question mo diyan? Panginoon, di ba? Kasi, kinukumpara mo eh. Yan, no? Nabanggit din namin kasi sa napag-usapan din namin sa course, yung tanong na if God is fair, why life is unfair? Napag-usapan din namin yan, kapatid. So, yun, yung mga tanong na yun is yun yung mga tanong na yun ay normal lang na nararanasan ng bawat tao sa atin. No? So, ito kadalasan ang mga tanong ng mananampalataya. Bakit gano'n? Bakit parang unfair naman ang buhay? Sumusunod naman ako sa Panginoon. O minsan hindi talaga natin maunawaan. Pero ito, basahin po natin yung ang sabi sa awit 73. Kay buti ng Diyos sa taong matuwid. Sa lahat ng tao ang puso'y malinis. Ngunit ang sarili halos bumagsak sa paghakbang ko'y muntik ng madulas. Sa taong mayabang, ako'y naiinggit. At sa biglang yaman ng mga masama, ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y masisiglat, katawa'y malalakas. Di tulad ng ibang naghihirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Ang pagmamalaki ay kinikwintas at ang dinaramit nila ay pandarahas. Ang tibok ng puso ay pawang kasamaan at masasama rin ang nasa isipan. Ang mga tao ay pinagtatawanan ang yayabang nila. Ang layon sa buhay ay ang pang-aapi sa kapwa nila lang. Diyos mang nasa langit ay kanilang tinutungayaw. Labis kong mag-utos sa mga nilalang. Kaya sumusunod pati lingkod ng Diyos. Yung mga binabayaran. So yung mga ibang lingkod ng Diyos, si Father, alam niyo na. So sumusunod na rin sa mga taong mga ganun. So ano mang sabihin, paniwalang lubos. Ang sabi, ang Diyos walang nalalaman. Walang malay yung kataas-taasan. Ang mga masamay ito'y ang kagaya. Di na kinukulang. Ay naghahanap pa mga buhayan. Mga kapatid, yun. Itong verse na to ay yung sinulat ni Asaph nung nakaramdam siya ng inggit sa mga mayayaman. So, ito nga yung sinasabi ko na ito rin pinapatungkol din dun sa sinasabi ng Panginoong Hesus kung gaano kahalaga, kung dapat malaman natin kung ano yung priority talaga natin. Kung ang yaman ba or ang ating relasyon sa Diyos, ang ating kaluluwa. So, so sinabi ng Panginoong Hesus din. So, itong mga ito is, itong sinabi ni Asaph na ito, so muntik na siyang lumayo. Muntik na siyang lumayo sa presensya ng Panginoon, sa relasyon niya sa ating Panginoon, ay unti-unti na siyang lumalayo. Ngunit, nung pumasok siya sa presensya ng Panginoon, lumapit siya sa Panginoon, so doon niya tunay na naunawaan kung ano talaga ang mahalaga, kung ano talaga ang kalagayan ng mga taong mga galit sa kayamanan. Yung mga taong hinahayaan na lang ang relasyon sa Diyos. Ang mga taong ang iniisip ay payamanin ang kanilang sarili dito sa mundo. So doon naunawaan ni Asaph kung ano ang talagang pinakamahalaga. So sabi sa mga awit 73:17, hanggang sa ako'y pumasok sa santuaryo ng Diyos, saka ako naunawaan ang kanilang kahihinatnan. So, maunawaan natin ang lahat kapag tunay na may relasyon tayo sa Panginoon. Kasi hindi mo talaga maunawaan. Kasi nga,
ang pag-iisip ng Panginoon ay hindi natin pag-iisip. Kaya hindi mo maintindihan kung bakit ganun sila kayaman, bakit ako mahirap, sumusunod naman. Hindi mo talaga maiintindihan hanggat ang relasyon mo sa Diyos ay malayo. Kung questionin mo palagi ang Panginoon, ganun ang mangyayari talaga sa buhay natin. Puro question na lang, bakit ganun Lord, bakit ganun Lord. Ganun lang ang mangyayari. Kasi nga, malayo tayo sa Panginoon. Hindi natin mauunawaan kung ano talaga ang plano niya sa buhay mo, sa plano sa buhay niyo, buhay ko, buhay nating lahat. Hindi na talaga natin mauunawaan hanggat malayo tayo sa Panginoon. So, napakaganda ng basahin po natin itong awit 73. Napakaganda ng mensahe nito sa parang upang ma-realize natin, realization, napakaganda talaga siya. Doon natin maunawaan kung gaano talaga kabuti ang Diyos sa mga plano niya sa ating buhay. So sabi din sa mga awit 73, 25 to 28, sino pa sa langit kundi ikaw lamang, at maging lupa'y aking kailangan. Puso ko't kaluluwa, kung nangihina man, ang Diyos ang lakas ko, tanging kailanman. Napakaganda ng mensahe mga kapatid. Yang hihiwalay sa iyo ay mamamatay. Yun nga, sabi ng Panginoon. At ang nagtataksil ay wawasaking tunay. Ngunit sa sarili, tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos ay mananatili ako. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag, at ang kanyang ginaway, aking iahayag. Amen. So palapakan po natin ang Panginoon. Ganda ng mensahe. So balikan po natin ang ating main verse. So meron pang yung napakahalagang tanong ng ating Panginoon. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang ganyang kaluluwa? So meron po ba? Yun. Bakante. Ibig sabihin, wala. Wala. Kahit anong yaman, kahit anong makapangyarihan, wala talaga. Hindi mo mabibili ng anumang yaman kapag ang kaluluwa mo inawalay sa Panginoon. Kaya uulitin natin ang sabi ng Panginoon, makuha mo man lahat ng mundo. Sa mundo, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, wala talagang saysay. Walang saysay ang lahat. No amount of money, power, and pleasure sa kapalit sa ating kaluluwa. So, alam niyo mga kapatid, so, kaya tayo nakakaranas ng emptiness sa loob, or yung unsatisfaction, dahil talagang never nasasatisfy ang ating kaluluwa ng mga achievement dito sa mundo. Yung ating kaluluwa, never masasatisfy ng mga bagay sa mundo. Kasi ang ating kaluluwa ay longing for the meaning, so longing for the truth, at purpose na wala dito sa mundo. So, kaya parang kahit anong gawin natin ay parang kulang pa rin. So, ang sabi nga sa Psalms 107:9, for He satisfies the longing soul, fills the hungry soul with the goodness. So meaning, ang Diyos ang may likha sa atin ng ating kaluluwa, kaya ang Diyos lamang ang makakasatisfy. At ang relasyon natin sa nagbigay ng ating buhay, ang relasyon lang natin sa ating Panginoong Hesus, ang tanging makakasatisfy ng ating pagkukulang, ng kulang sa ating puso, mga kapatid. Kaya ganyan po ka-importante na palagi natin isipin na mas unahin natin ang relasyon natin sa ating Panginoon. Kasi talagang makakaramdam kayo hindi tayo makakaramdam ng tunay na kaligayahan pag malayo tayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, Jesus Christ, is the true source of satisfaction, mga kapatid. Wala nang iba. Wala nang iba, mga kapatid. So, yun dapat ang ating ang ating Panginoon dapat ang ating pinapriority. Sabi sa John 6:35, I am the bread of life. Whoever comes to me shall never hunger,
And he who believes in me shall never be thirst. Kumpleto na. Nasa Panginoon na lahat. Hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw. Ang buhay na walang hanggan ay nasa Kanya. Nasa ating Panginoon. So sa Panginoon, doon natin matatagpuan ang purpose, peace, hope, at eternal life. Sa Kanya lang tayo natin matatagpuan. Kung ang Panginoong Hesus ang ating source ng ating satisfaction, bakit minsan talaga, hindi palagi, hindi lang minsan, madalas, namumuhay tayo na disconnected talaga sa Kanya. Yun yung totoo. Kaya yun, maraming taong pagod, maraming taong anxiety, nakakaramdam ng mga emptiness. Dahil sinusubukan natin mamuhay o mag-function na malayo sa source ng buhay, which is ang Panginoong Hesus. You know, iisipin na lang natin, no? Ating buhay, no? Kapag yung puso natin ay tumigil sa pag-pump ng dugo. So lahat ng mga internal organs natin, ano mangyayari? So unti-unting hihina yan. Unti-unting hihina kasi wala nang, yung source mismo is wala na. Wala nang nagbibigay ng kanilang mga kailangan ng ating mga internal parts natin. So ano mangyayari doon? So unti-unti na silang unti-unti na ito masisira. So ganyan din ang ating buhay spiritually. Kapag tayo ay disconnected sa ating Panginoon, so makakaramdam na lang tayo ng makakaramdam talaga tayo ng emptiness, yung peace, wala yung peace natin. So kaya dapat natin palaging kinakamusta yung ating soul, yung ating tunay na sarili, mga kapatid. Hindi lang yung hindi lang yung ating panlabas na buhay. So kapag nakaramdam tayo ng panalamig, nung nalalayo muli sa ating Panginoon, so, reconnect. Let us reconnect pa rin. Hanggat may naririnig pa tayo, mga kapatid. Hanggat naririnig pa natin ang Panginoon, ang tawag ng Panginoon. Kasi talaga makakaranas tayo ng ganyan. So, tayo lumapit. Mahirap na. Kapag baka iba na yung tumatawag sa atin, baka doon pa tayo lumapit. No? O, kapag nakakaramdam tayo ng mga ganung bagay, ang Panginoong Hesus lang talaga ang makakapuno sa atin. So yun, sa bakit napakahalaga ng ating kaluluwa. Bakit po ito napakahalaga? Bakit po ito hindi lang napakahalaga sa ating Panginoon? Dahil ang ating kaluluwa, sa Panginoon mismo galing ang ating kaluluwa. So mahal niya tayo, tayo ay maraming pagkukulang, maraming pagkakasala. Mahal tayo ng ating Panginoon. And we are so valuable because of our Lord Jesus Christ. Alam naman natin na namatay siya para sa atin, para iligtas ang ating kaluluwa. Kaya napakahalaga ng ating kaluluwa. So, our soul is paid with an immeasurable worth, mga kapatid. So, kaya ang buhay natin, ay pahalagahan natin. Kamustahin natin palagi ang ating kaluluwa, ang ating relasyon sa ating Panginoon. So, naway pag-isipan natin palagi. So, napakahalaga ng ating kaluluwa. Kaya pag-isipan natin palagi, mga kapatid, yung mga tanong na iniwan ng ating Panginoon. Ano ba talaga dapat ang ating inuuna? Ano ba dapat ang ating pinapriority sa buhay natin, mga kapatid? Ang buhay ba natin dito? O ang relasyon natin sa Panginoong Jesus? Palagi natin itanong sa sarili natin yung mga kapatid. Kasi yung tanong na yun is ang mag-a-align sa atin muli kapag tayo ay naliligaw. Kaya palagi natin isipin yung mga tanong na yun ng ating Panginoong Jesus. Nais ko lang din i-share sa inyo. Kaya nabuo ko rin itong na to. Kaya na-realize ko na ito talaga yung mensahe ng Panginoon. Ay, bago pa
maisulat o magawa ko is nakausap ko ang aking nanay. So, share ko lang po sa inyo. Ang aking nanay is nasa 73 years old na siya. So, minsan-minsan lang din kami makapag-usap. Ngayon, nasa Pangasinan po sila. So, kung nanonood ka man ay, shout out. Salamat at nabuo ko itong mensahe ito. Salamat. Ang nangyari kasi nung kausap ko siya is mula kasi nung bata pa kami hanggang ngayon is nagtitinda pa rin sila. Yun yung aming buhay. Nakatapos na kami lahat-lahat. May kanya-kanya na kami pamilya. Ngunit hanggang ngayon is nagtatrabaho pa rin sila. Ngayon tinanong ko siya, Nay, kamusta? Tapos hanggang ngayon, nagtatrabaho. Para saan ba? Hindi anak, kasi hinahanap ng katawan. So, ibig sabihin, yung ating katawan ang nagdidikta. Kasi nga, ang mga magulang ko, hindi pa sila nakakakilala. Kaya dinisdesire ng puso ko na lagi ko pinapanalangin na makakilala sila para malaman nila yung tunay na meaning, yung tunay na purpose sa kanilang buhay. Kasi sa totoo lang mga kapatid, aminin naman natin sa hindi, nasa takip siling na sila ng kanilang buhay. Which is isa rin ito sa nagpapabigat sa aking puso na naway makakilala na sila. Kaya napakasarap. That time na ikwento ko rin sa Forge na na-introduce ko ang Panginoong Hesus sa aking ina. Tinanong ko siya, Nay, kasi sinabi niya, anak, alam ko, iba na yung religion mo. Actually, Nay, hindi naman ako nagbago ng religion mo. Nakilala ko lang, nalaman ko lang yung totoo, nakilala ko lang ang Panginoong Hesus. Kasi ang ginawa ko na is, hindi naman ako nagpalit ng religion. Binuksan lang, nabuksan lang aking puso ng aking isip kung ano yung katotohanan. At yun ang gusto kong mangyari din sa inyo. Kaya makinig din ako ka. Kasi ayaw mo talaga makinig. Sinabi ko sa kanya na pag namatay tayo dito na saan ka ba mapupunta? Hindi niya masagot. Wala na, tapos na, kasi patay na. Doon medyo, siyempre, pag naisip mo yun, bibigat yung dibdib mo kasi hindi mo alam. Ikaw mismo alam mo kung ano yung kahihinatnan ng mahal mo sa buhay kapag hindi nila nakilala ang Panginoong Hesus. Kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon na may introduce, may pakilala ang Panginoong Hesus sa kanya kasi nakikinig na siya that time. Sinabi ko sa kanya, Nay, ang Panginoong Hesus lang ang makakapagligtas ng ating kaluluwa. Dalawa lang ang mapupunta natin. Sa impyerno sa langit. Lahat tayo makasalanan na ngunit mahal tayo ng Diyos, binigyan niya ang buktong na anak, Panginoong Hesus. Ang gagawin mo lang na tanggapin mo siya. Repent at tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay na napagpasalamat din marawat, nag-response naman siya. Ngunit, alam ko hindi lang yun ang huli na maraming pag-uusap tungkol sa Panginoon. Alam ko lahat tayo dinidesire natin yun, na lahat tayo, mga pamilya natin is makasama natin dito. Kaya, in-encourage ko kayo kahit na sila sabi na hindi sila nakikinig sa una, mga kapatid, huwag tayong sumuko. Ako hindi ko pa sure na okay na, pero at least nakapagtanim na ako. Ang Panginoon, siya na ang bahalang magpatubo nito. Kasi napakahalaga ng kaluluwa. Kahit tayo mismo, alam naman natin na mabigat sa loob natin na maiwan ang ating mga mahal sa buhay. So, huwag tayong sumuko mga kapatid. Pagpatuloy lang natin yung pag-share natin sa mga kaibigan natin. I-share lang natin ang magandang balita. Mga kapatid, maraming salamat sa pagkakataon ito na binigay ng Panginoon. Naway, yung mga salita na narinig natin ngayon ay pag nilay-nilayan natin, pag-isipan natin maigi, mga kapatid. At naway, huwag natin isawalang bahala yung mga tanong ng Panginoong Hesus.
palagi nating isipin, palagi nating alalahanin. Dahil yung mga tanong na yun, mag-a-align sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Patungo sa Panginoong Yesus. Mga kapatid, bilang panghuli, lagi nating alalahanin na hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, sa dami ng kayamanan ng tagumpay sa buhay. Alalahanin natin na ang lahat, kung wala naman ang relasyon natin sa ating Panginoon na nagbigay ng buhay, ay wala tayong kapayapaan sa mundo nito. Pagdating ng panahon, lahat maglalaho. So maging ang katawan natin ay babalik sa alabok. Ngunit ang ating kaluluwa ay mananatili magpakailanman. Dahil ito ang tunay nating buhay. Ito ang dahilan kaya nag-iwan ating Panginoong Hesus ng tanong sa atin. Sapagkat ano ba ang pakinabang tao? Makamtan man niya ang lahat ng buong mundo, ngunit mawawala naman ang kanyang sariling kaluluwa. Mga kapatid, ang tanong na ito ay patungkol sa ating lahat. Lagi nating isipin ito. Lagi nating uunawaan na hindi lang po sa mga tao matatagumpay, mayayaman at mga patuloy na nagkakamal ng yaman. Ito ay para sa ating lahat. Sapagkat lahat ay posibleng magtagumpay. Ngunit ang problema nito ay bangkarote naman tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya magpasa hanggang ngayon ay paulit-ulit na pinapatunayan ng buhay ng mga bagay sa mundo ay hindi talaga kayang punan. Hindi kayang punan ang pinakamalalim na pangangailangan ng tao. So, mga kapatid, unahin natin ang Panginoon. Unahin natin ang Panginoong Hesus. Lumapit palagi tayo sa Kanya. Maraming salamat po. Tayo po ay tumayo at tumawid. At malayo ng gusto
Palagi nating isipin ang mga mensahe ng ating Panginoon ngayong araw ito, Panginoon. Mga kapatid, kung nakakaramdam man tayo ng kabigatan sa ating loob, sa ating puso, ng emptiness, ng hugkab na puso, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Isuko po natin lahat. Panginoon, maraming salamat po sa araw ito, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa presensya niyo, Panginoon, sa araw ito, Panginoon. Panginoon, naway tulungan mo ang aming puso, Panginoon, na maunawaan lahat, Panginoon, na ikaw ang dapat i-priority sa lahat, Panginoon. Wala nang iba. Ikaw ang tunay na yaman. Ikaw ang tunay na buhay, Panginoon. Pangalan ni sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, ikaw ang itangan. Ang pangalan ni sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, higit sa yaman ang mundo, higit sa luho ang kinalin mo. Ikaw ang nais ko, ang nais ko. Ikaw ang yaman ko, Panginoong Jesus, ang pangarap ko sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinang nito. Ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman ko, Panginoon. Palagan, maraming salamat po muli sa araw ito, Panginoon. Salamat po sa presensya niyo, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang lahat ng iyong mga anak na narito, Panginoon, na may manatili ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa lahat, Panginoon. Walang hanggang papuri at pasasalamat sa iyong pangalan, mataas na pangalan. Mga kapatid, sabay-sabay po natin banggitin. Amen! Amen. Yes. Mabuti ang Diyos. Amen? Hallelujah. Dadako na po tayo sa ating pamilya. Sabi po ng Panginoon, gawin po natin palagi ang mga bagay na ito upang lagi po natin siyang maalala. Amen? Kaya po sa tuwing tayo po ay kakain ng tinapay at sa tuwing po tayo iinom ng juice na nagsisimbolo ng kanyang dugo, ito po ay ating alalahanin ang ating Panginoon sa krus. Amen?
Kaya mga kapatid, itoon po natin ang ating mga kamay sa ating mga elemento. Hallelujah. Oh yes, Lord God, Father God. Maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito. Salamat sa inyong salita. Tunay nga, Panginoon, na what profit to a man that he gained the whole world but loses his soul. Salamat sa iyong anak na si Jesus, Panginoon, na siyang bayubay sa krus. Pinakilala mo at ubaya mo, Panginoon, yung anak na ito upang kami maligtas. Kaya sa oras na ito, tanggapin mo, Panginoon, ang aming pasasalamat at sa aming mga kabutihan na ginawa mo sa buhay namin, Panginoon, na ibabalik namin sa iyo na ikaw ang Diyos, na aming Diyos na makapangyarihan. At higit sa lahat, ay siyang nagligtas at naglinis ang aming kasalanan. Salamat po, Panginoon. We bless you, Father God, as we partake this in the name of your Son, Jesus. Amen. Hallelujah.